mag-submit sa ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Kasi maaring sa isip nila, meron silang sariling, may sarili silang plano kung paano, hindi sila sang-ayon sa plano ni Nehemiah. Naku, mahirap yung planong ginagawa ni Nehemiah, meron akong mas magandang plano, mas madali. Di ba, minsan ganun tayo, di ba? Bakit hindi tayo sumusuporta doon sa, halimbawa, sa isang leader? Kasi mas magaling ako dyan. Kasi may mas alam akong mas mabuti, mas mainam na plano kaysa sa kanya, kaya hindi sila sumuporta. Kaya nga, kung ano man yung dahilan nila, isa lang ang sigurado. Sa huli, nagsisisi sila kung bakit hindi sila sumuporta doon sa plano na ginagawa ng mga kababayan nila. Dahil sa chapter na ito, sila lamang yung bukod tanging mga na-mention na hindi nabanggit na sumali o join doon sa pagpapagawa. Bagamat siguro, itong si Nehemiah, siguro, hindi gigil talaga rito sa mga maharlikang ito. Ang yabang naman. So, hindi sinabi ni Nehemiah. Sa isip ko lang, para ako, ini-imagine ko ako si Nehemiah. Pasaway itong mga may yaman na ito. Na-imagine nyo ba? Siguro, ganun yung damdamin ni Nehemiah. Pero, the Lord gave him the mercy to refer to them in a general way. So, hindi niya na pinangalanan, nagbigay ang Diyos ng mercy doon sa mga maharlika na, sige, wag mo ng pangalanan ni Nehemiah kasi siyempre, pag nailagay yung pangalan nila dito, sa history ng Israel, talagang mababanggit yung itong lahi ni, sabihin na lang yan, kasi bawat pangalan sa Israel may mga meaning. At mahalaga yon. Kung ikaw ay nabanggit doon sa mga, ito yung lahi ni, halimbawa, ni, magandang pangalan, bakit kasi mabanggit na pa? Itong lahi ni ganito, ito na yung mga lahing hindi tumulong sa pagpapaayos ng pader ng Jerusalem. Alam niyo po, kasiraan doon sa kanilang lipi yun. Kasiraan doon sa kanilang lahi. Naging mabiyaya lang ang Panginoon doon sa mga taong yun na sinabi niya kay Nehemiah na, sige, wag mo nang banggitin yung pangalan, general mo na lang. Kasi may pagbabago naman ng Panginoon, may chance naman ng Panginoon eh. So, ano ang matututunan natin lesson dito? Alam niyo po, kahit na halos lahat ay nakikiisa sa proyektong ito, meron pa ring hindi. Kung meron tayong mga ginagawang proyekto o gawain para sa Panginoon, kahit na lahat ay nakikiisa, pero meron pa ring hindi. Sa anumang proyekto na kasama ang mga tao, laging merong iba na hindi nakikiisa. So, tanggapin mo na yan. Ang malaga, huwag mong hayaan na makaabala ito sa iyong pagnanais o sa pagnanais ng mga kasamahan mo na matapos mo yung gawain. Kasi ganun ang ginawa ni Nehemiah. Hindi siya nagpa-apekto, hindi niya piniyagan na yung mga hindi jumoin na mga maharlika sa kanya ay maapektuhan silang lahat para ma-postpone o maantala yung proyektong kanilang ginagawa. Basta ikaw, kung naglilingkod ka sa Panginoon, magpatuloy ka. Huwag ka magpa-apekto kung di gumagawa ang iba. Nasusundan. So, huwag nating pabayaang maapektuhan tayo. Ang mahalaga, magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi man sumuporta ang iba. So, iyon yung matututunan natin dito sa verse na ito. So, alam niyo po, sa binasa natin, napakaraming mga tao talaga mula sa iba't ibang profesyon, hindi mga professional na builders. Kasi, hindi naman lahat sila roon mga karpintero. Hindi naman lahat sila doon ay mga mason. Hindi naman lahat sila roon ay mga steelman o gumagawa talaga ng mga ganong trabaho. Kasi may mga binanggit dito, may mga gumagawa ng pabango, may mga gumagawa ng ganitong mga trabaho. Pero lahat sila ay nagtutulong-tulong sa paggawa. Kung tutuusin, madali naman silang magawa ng ng excuse. Madali naman silang gumawa ng parang pagtanggi. Ay naku, hindi Nehemiah, hindi namin alam yung trabaho na yan. Magbibigay na lang kami. Ganun tayo, di ba? Pag may proyekto, ay mag-ambag na lang ako. Ambag. Sabi na Nehemiah, hindi ko kailangan ambag mo. Kailangan kita. Nasusundan. Kasi tayo, pag may mga proyekto tayo, kami kasi doon sa asosasyon namin, iba laging may bayanihan. Ang laging katwiran namin, natatapat ng linggo. Hindi naman kami po pwedeng kada linggo nasa bayanihan. Baka maging bayani kami doon. Ayaw namin maging bayani dito sa lupa. Hindi totoo yun. Kaya ang gagawin na lang ng mag-aambag na lang kami. Yun totoo. Pero sa particular na na ito, pwede maging excuse kasi ng mga tao doon na hindi naman kami nakalinya dyan hindi namin alam yung trabaho na yan. Pwede bang exempted na lang kami?
Di ba? Totoo. Kasi baka may magkamali pa yung ginagawa namin. Kasi yung trabaho, pag sasaayos ng muog, hindi lahat ng tao ay kayang gawin yung trabaho na yun. Pero pansinin ninyo, lahat sila ay gumawa at nagtutulong-tulong para mapatibay at mapatatag yung pader ng Jerusalem. So, bagamat siguro isipin na iba, hindi naman siya qualified. So, paano natin ito may apply sa ating buhay? Ito ay madalas natin naririnig kay Pastor. The most important ability in the work of the Lord is availability. Hindi naman timitingin ang Lord doon sa abilidad mo eh. Kasi nga, kahit na wala ka o kaya kakaunti yung gift na meron ka o kaya meron ka ng kukunting kakayahan, pero andun yung passion mo, andun yung desire natin na gawin ang kalooban ng Panginoon, mas makaka-accomplish ka pa kaysa doon sa merong ability na hindi naman available. Nasusundan. Kasi nga, marami kang ability, pero wala ka namang availability para sa Panginoon, hindi ka rin magagamit ng Panginoon. Ang malaga lang, maging available tayo sa gawain ng Lord at ang Lord ang bahala sa iyo kung paano kanya gagamitin. Kagaya ng mga taong nagpagamit sa pagpapagawa ng pader ng Jerusalem na kahit hindi sila qualified sa ganung gawain, pero dahil nandun sila at nagpapagamit sa paggawa, nagamit sila doon sa particular na pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Ganun din sa ating buhay spiritual. Sasabihin ng iba, hindi naman ako magaling na tagapagturo, kagaya naman namin. Alam niyo po, sabi ko lang sa inyo, napakahirap talagang magturo at magsalita. Kung kayo alalagay sa sitwasyon namin, kaya nga, lagi yung pinakausap ko si Kuya Angel. Kuya Angel, mag-meeting na tayo. Kasi totoo, sa totoo lang, bear with me, napakahirap magsalita kasi unang-una, kung wala kang sasabihin. Ang hirap naman nung magsasalita ka, anong sasabihin ko pag nakatayo na ako dito? Di ba? Napakahirap na ganun. Tapos, Lord, wala naman po akong talent sa ganyan. Hindi rin ako marunong kumanta. Ewan ko ba, ba't ako nakakanta-kanta dyan? Hindi rin naman ako marunong magluto. Frustrated cook ka ako. Sabi ko sa iyo dati pa. Ngayon, pinutol na yung pangarap ko. Sabi, nakakagigil naman ng mga to. Hindi, ibig ko lang sabihin, alam niyo po, sa gawain natin paglilingkod sa Panginoon, hindi naman tinitingnan ng Panginoon yung talent mo. Kasi sabihin mo kasi wala naman talaga tayong talent sa ganung bagay. Pero alam niyo po mga kapatid, kung nandyan ka at available ka para sa Panginoon, ang Panginoon ang bahalang magbigay sa iyo ng kakayahan para gamitin ka niya sa particular na gawain, idilagay niya sa buhay mo. Amen po ba? Kaya dyan lang kayo, magpagamit kayo sa Panginoon. Tulungan niyo kami. Wag okay po ba? So, pansinin din natin sa verse 9, mapakaganda kasi ng mga kung pag-aaralan mo ito, napakarami nilang matututunan. Pansinin natin sa verse 9, ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ni Rapayas, anak ni Hur na puno ng kalahati ng Jerusalem. Isipin ninyo, hindi naman lahat ng maharlika ay mga tamad. Meron din mga maharlika na talagang sumuporta sila yung mismong nanguna sa paggawa. Imagine mo, siguro kung sa panahon ngayon, kung gagawa kayo ng pader, ikaw yung magbubuhat ng buhangin, ikaw yung magbubuhat ng simento. Isipin mo, mayamang-mayaman ka, tapos makikita ka ng nagpapala ng buhangin, nagbubuhat ng mga simento para lang gumawa. Ganon yung paggawa ng pader ha, sa panahon ngayon. How much more yung hirap nung panahon nila, na talagang mano-mano, walang mga heavy equipment, walang mga kagamitan. Siguro, kung merong pala doon, kung merong pala noon, palang kahoy. O, di ba? Kayo kasi pala, di ba? Convenient gamitin kasi may hawakan, may yung shovel noon, di ba, yung patusok. Baka yung pala nung unang panahon, baka square na ganun lang. Ipanghalo mo ng buhangin yun. At wala pang kalsada doon, take note, kung maghahalo ka sa lupa, maghalo ka ng buhangin sa lupa, ewan ko lang kung gaano kahirap magpala. Di ba? Para ikaw ay gumawa ng ganung trabaho sa pagtatayo ng muog, imagine mo yung ginawang sacrifices ng mga leader na ito. So, isa na namang leader na alam niya yung totoong kahulugan ng tagapanguna. Kasi kung ikaw ay tagapanguna, ikaw yung magtuturo doon sa mga sumusunod sa'yo kung paano mo gagawin yung trabaho mo ng may kaayusan, ng may excellent. Kasi hindi naman tayo basta, sabi ko sa inyo, hindi lang tayo nagtatrabaho ng basta-basta. Ginagawa natin ng maayos at kung sabi ko nga sa inyo kanina pa, kung mas mapapagbuti mo yan, we don't settle for good.
We don't settle for better. But sa mga Kristiyano, ina-expect ng Lord na we do our work with excellence. Nasusundan po ba? Kung mapapag-improve pa natin, mas mapapagbuti pa natin yung ating trabaho, yun na ina-expect sa atin ng Panginoon. Kasi hindi tayo nagsisettle lang sa basta good. Ang nakakalungkot, marami mga Kristiyano ngayon, hindi na nga nagsisettle for good, bumabagsak pa sa bad. Hindi po ba? Kasi hindi natin ginagawa, o sa nakikipaghabulan pa tayo. Sabi nga, mga 4:45, nag-aayos na gamit, di ba? Baka alas 4 pa lang, talagang naka-ready na. Para pagpatak ng alas 5, ikaw yung unang-una doon sa band clock. Oh, sabi ng amo to, hindi na ata naglakad dito. Lumipad na tayo pupunta. O, di ba, nakakalungkot, nakakaya sa mga Kristiyano ka, pero kayo nangunguna doon sa, ano kayo sa construction kasi, di ba? Siyempre, makikipag-una sa dami ng construction na pag ikaw ibabagal-bagal, makakauwi ka ng mga 5:30, ando ka pa sa pila. Ako, sa building kasi nagtatrabaho sa building, sobrang dami employee noon. So yung mga construction, mga quarter pa lamang, yung paikot-ikot na malapit dyan sa... Oo, na-experience ko yan, kaya guilty rin ako dyan. Ngayon, hindi na ako nagmamadali sa... Ang nakakalungkot, marami mga Kristiyano, hindi nagmamadaling pumasok, pero nagmamadaling umuwi. Walang ganun. Kasi kung Kristiyano ka, nagbabadali kang pumasok, hindi ka nagbabadaling umuwi. Kasi gusto mong tapusin, gusto mong may maganda akong word doon na gustong gamitin eh. Kung makaba, be an extra mile, yung pala gusto ko sabihin. Kasi kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nag-extra mile ka sa paglilingkod. Kasi hindi ka sa tao naglilingkod kundi sa Panginoon. Hindi po ba? Hindi mo dinadaya yung pinaglilingkuran. Bagamat siyempre, lahat naman tayo ay guilty doon. Kaya nga, patuloy natin itong inaaral para tayo ay mag-improve. Okay po ba? Nakakatulong po ba yung ating pag-aaral? So, kaya mag-aalala, hindi tayo magmamadali. Number chapter 10 pa lang. So, isa pang magandang nakita natin sa verse 10. Ako, 32 verse ata ito. Si Jedaiah, na anak ni Harumat, ang gumawa ng bahagi malapit sa tapat ng kanyang bahay. Anong kalagahan nito? Alam niyo po, kadalasan, kailangan nating bigyan ng pansin ang gawaing ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Na yung pinapagawa pala sa atin ng Panginoon, andun mismo sa ating sambahayan, sa ating mismong tapat ng bahay o sa mismong bahay natin. Kasi itong si Jedaiah, ang ginawa niya, yung sa tapat ng kanyang bahay, yung malapit sa bahay niya. So, paano natin ito may apply sa ating buhay? So, kung minsan, meron palang kinakailangan tayong unahing tapusin o kinakailangan unahing gawing ministry, it needs to be done in our home. Hindi po ba? Itong si Jedaiah, meron siyang kinakailangang i-fortify, may kinakailangan siyang ipagawa, may kinakailangan siyang papagtibayin, malapit sa kanyang bahay, at ganoon din sa ating spiritual na buhay. Yung ministry naman natin, hindi naman nakatali lang doon sa ministry natin halimbawa sa church. Hindi lang naman basta nakatali lang sa ministry natin sa iba. Yung pala, yung ministry ipinapagawa sa atin ng Panginoon, meron palang ministry na ipinapaayos ang ating Panginoon sa mismong sarili natin, sa mismong sambahayan natin. Na ang napakaganda, ito yung sinasabi ng Acts chapter 1 verse 8. Ito yung sinabi ng Panginoon, di ba, bago sa umakit sa langit. Sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagkababa ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So bilang mga mananampalataya, bilang mga manggagawa ng Panginoon, mahalagang ma-reach out natin yung Jerusalem natin. Which is, kasi napakahabang talakayan nito. Yung Jerusalem kasi dito, hindi lamang nakakonfine sa sarili natin, kundi sa pamilya natin, doon sa mga taong malalapit sa atin, na hindi yung na-reach out na natin yung end of the world, end of the earth, yung mismo pala nating Jerusalem, hindi natin ma-reach out. Kasi hindi tayo nakikipag-koordinasyon, hindi tayo nakikipag-usap, hindi tayo nakikipag-mabutihan. Nasusundan. Tapos, ang extreme pa, babad na babad tayo sa gawain,
pero lahat ng gawain natin sa bahay ay nakababad din at walang gumagawa. Kaya minsan, hindi natin ma-reach out yung mga mahal natin sa buhay kasi nga, sa bahay, napupulaan tayo. Di po ba? Ito yung malungkot na katotohanan sa mga Kristiyano. Minsan, nag-enjoy tayo maglingkod sa church, sa gawain. Pero minsan, yung gawain naman natin sa bahay na bahagi din ng ating responsibilidad, minsan, yun din yung napapabayaan natin. Na minsan, ito yung ano rin ng ating kapwa. So kung ikaw ay isang Kristiyanong kabataan na naglilingkod sa Panginoon, dapat mabalanse mo na kung paano kang naglilingkod sa gawain sa church, dapat sa pamamahay mo rin sa iyong pamilya, nakikita rin yung maayos mong paglilingkod sa bahay na susundan. Kaya nga, di ba, minsan nakakalungkot, mas active pa tayo sa church pero sa bahay, hindi tayo active o utusan ng ating mga magulang. Yun yung nakakalungkot na dapat doon tayo mag-improve. Na ma-reach out din natin sila man ay ating ma-bless. Hindi lang tayo nagiging blessing sa simbahan, kundi maging blessing din tayo sa ating tahanan, nasusundan. So again, napakalawak kasi ng kahulugan nito. Kumbaga ba, ang nais lang ipaunawa sa atin ng ating binabasa at pinag-aaralan, kung meron man tayong gawain kailangang gawin at tapusin at ayusin, in connection sa ating pinag-aaralan kay Nehemiah, kagaya ni Jedaiah, ginawa niya yung bahagi niya na malapit sa kanyang bahay. Which is, kung i-apply natin ito, kung loloobin pa ng Lord at bibigyan tayo ng pagkakataon at attention na gawin niyon, ayusin natin yung Jerusalem natin, yung sambahay natin, yung pamilya natin. Na bagamat siguro, sasabihin na iba, si Jesus nga, hindi pinaniwalaan ng kanyang mga mismong kamag-anak na. Pero, try mo pa rin na mag-share o kaya magpakita ng kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Ang mahalaga, nag-reach out ka. Okay ba yon? So, maganda rin itong sinasabi ng verse 12. Kunti na lang naman ito, tatapusin na natin. So, ang kasunod nila ay ginawa ni Salem. Kasi hindi naman natin lahat. Kasi kung pag-uusapan natin ito lahat, marami tayong makukuha bawat pangalan kasi. So, pinili ko lang yung mas makakarelate tayo. So, sa verse 12, ang kasunod nito ay ginawa ni Salem, anak ni Halores, na puno ng kalahating bahagi ng Jerusalem. Sila ay tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Wow. Ang tumulong sa kanya sa paggawa, yung anak niyang mga babae. So alam niyo po, bawat isa na makakatulong sa gawain ay tumulong at gumawa para sa ikatitibay at ikakaayos ng gawain. Alam niyo po, sa sobrang dami ng iba't ibang taong gumagawa ng muog, kinakailangan sila'y gumawa na nagkakaisa. So, sabi nga, dapat they all work with the same mind. Napakahirap gumawa ng isang misyon o ng isang gawain kung magkakaiba kayo ng isip na dapat gawin. Kasi nga, kung hindi magiging uniform yung kanilang gagawin. Mag-iiba-iba yung kanilang gagawing pagtatayo ng muog. Halimbawa, ang gusto pala ng isa, ang tapang ng simento doon sa isang pader ay 2 sakong simento. At ikaw naman ay nagtitipid, isa lang yan, pwede na yan. Substandard yung isa. Lumusob ngayon yung mga kalaban. Naku, may balita ako, itong tamad yung gumawa rito sa kabila. Pag dilusob natin yan, dyan tayo dumaan kasi pag tinira mo yung pader na yan, giba agad. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo kanina, dahil sa napakaraming gumagawa doon sa proyekto, hindi po pwedeng wala silang same mind. Kasi magkakanya-kanya sila, hindi magiging tama at maayos yung gagawin nila. So, hindi magiging matibay yung depensa nito. Para magawa yon, kailangang magkaroon sila ng one mind sa kanilang pagkilos. Alam niyo po, ganun din sa ginagawang paglilingkod natin sa Panginoon. The work must be done with common vision and mindset. Ano yung mindset na yon? Ito yung mind ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, dinescribe dito ni Apostol Pablo na kung ang bawat mananampalataya ay work together in one accord, na yung gawain ng Diyos ay magagawa, yung kanyang gawain ay magagawa natin in a glorious way. Ibig sabihin, kasi yung pag-iisip natin ay pag-iisip na ng ating Panginoon. So, hindi tayo nagpapataasan, hindi tayo nagpapagalingan. Ang common goal natin, siya ay mapapurihan. Kasi kapag ganun ang lahat ng goal natin, mas magiging maganda ang kalalabasan ng bawat gawain ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nasusundan. Alam niyo po, ang pinapakita sa chapter 3 ng Nehemiah na ating nagsisikapang pag-aralan,
Ang pangangailangan ng mga manggagawa na magkaroon sila ng pagkakaisa, work together to accomplish something. Kasi yun naman ang goal eh. May matapos silang ginagawa. Ganun din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ano bang goal natin? Lahat tayo ay maging kawangis ng ating Panginoon, makapaglingkod tayo ng sama-sama sa Panginoon na hindi ang sarili ang tinataas kundi ang Panginoon. At ang nakakalugod, kapag nagkakaisa yung mga tao, nakikita ng Diyos yung kanilang ginagawa at nalulugod ng Diyos sa kanyang bayan at mga anak. Working together with one heart, one mind, at one spirit. Di po ba? So, yung gawain kailangan matapos, ang gawain kailangan matapos ay reflection din ng family kasi halos lahat ng binanggit at na-mention dito sa pinag-aralan natin ay anak ni. Napansin nyo ba? Itong pader na ito ay ginawa ng anak ni Jedaya. Di ba? Tapos yung sumunod na gawain ay anak naman ni ganito. Ano ang application nito sa ating buhay? Alam niyo po, siguro ang maaaring maging pulot natin dito bilang mga magulang, we must commit to teach our children how to be hard workers. So kung ikaw ay magulang, dapat maituro mo sa iyong anak kung paano ba maging manggagawa ng Panginoon. Halimbawa, di po ba? Paano mo sa matuturuan ng mga Christian values? Nang sa ganun, may apply nila ito sa kanyang paglaki. Kasi itong mga na-mention dito sa Bible, sila ay naging ganon kasi nga naturuan sila ng kanilang magulang. At ganoon din tayo. Ang isa sigurong application nito sa atin, kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat maituro mo sa mga anak mo yung Word of God. Nang sa ganon, sila man ay magkaroon ng kaalaman sa Panginoon. At kung i-apply nito sa ating spiritual na buhay, our hard work or lack of it is an evaluation of our spiritual family. So, kung ang pamilya mo ay kulang sa spiritual sa Panginoon, siguro yun yung kinakailangan nating mas i-improve pa. Kasi kung sobra ka naman, makikita mo rin yung bunga doon. At kung nagkukulang ka, makikita mo rin kung saan pa dapat mag-improve. So, alam niyo po, napakaraming pangalang binanggit dito si Nehemiah. Isa sa magandang kahalagahan noon, bilang leader, ay yung kinilala niya na ang bawat isa at pinahalagaan ang mga tao. So kinilala niya ang dapat kilalanin at pinarangalan niya yung dapat parangalan. Ito yung kalagahan bakit binanggit yung mga pangalan dito. Kasi yung lahat ng pangalan binanggit dito, isang uri ng pagpaparangal din sa kanila. Kasi kinilala ni Nehemiah yung kanilang kontribusyon, yung kanilang ginawang leadership sa pangunguna sa paggawa ng pader ng Jerusalem. At alam mo, nakakatawa sa simbahan natin kasi nga, bawat isa sa atin, hindi po ba? Bawat isa sa kapatiran natin, ginagawa natin yung magagawa natin upang tayo ay, sabi nga rito, magpalakasan, tayo ay mabigyan natin ng pagkilala ang bawat isa sa kabutihang ginagawa ng isa't isa. So ito yung kalagahan ng application siguro sa ginawa ni Nehemiah. So gaano ba kahalaga para sa isang Kristiyano na palakasin natin ang loob ng isa't isa? Di po ba? Especially sa panahon ngayon, napakahirap maglingkod sa Panginoon kasi puno-puno ng kanya-kanyang challenges ang bawat isa at kung walang magpapalakas ng loob mo, kasi si Nehemiah isang way niya para mapalakas niya yung loob ng mga leader, ng mga gumagawa, yung i-acknowledge sila, isama yung mga pangalan nila rito bilang pagkilala sa kanilang ginagawang paglilingkod sa Panginoon. At ang nakakaganda, bawat isa rito sa atin, nagagawa ang bawat isa na yun kasi nagpapalakasan tayo para sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 10 verse 25, di ba? Huwag nating kaligtaan na pagdalo para palakasin ang loob ng isa't isa, lalong nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So napakalaga dahil kung walang mag-encourage sa atin, walang magpapaalala, maaring yung iba sa atin sumuko na sa problema. Pero salamat sa Panginoon sa pakikipagkapatiran, tayo ay nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon. Pero salamat na lang dahil maraming ginagamit ang Lord na magpapalakas sa loob natin, especially sa gawain niya. So ngayon, sa pinag-aralan natin kay Nehemiah, natutunan natin kay Nehemiah na dapat marunong tayo ng koordinasyon, marunong tayong palakasin ang loob ng isa't isa, tapos matuto tayong bawat isa talagang mag-reach out sa ating mamahal sa buhay. So ito siguro yung kung meron pa tayong dapat matutunan sa buong chapter ng Nehemiah, na iparating ito sa atin ng Panginoon sa special way. Kasi kung pag-aaralan mo bawat
name yan. Kung i-search nyo sa, ano, sa, halimbawa, mag-google kayo, i-search nyo yung name ito. May mga meaning yan eh. Bawat pangalan, i-try nyo. Kasi, ang haba kasi pagka inisa-isa mo yan, baka hindi tayo matapos. Pero, andito pa lang tayo sa paggawa nila. Nagsisimula pa lang silang gumawa. Mapaka-extreme pa na habang sila ay gumagawa, darating yung mga kalaban nila at yun yung loobin ng Lord na susunod nating pag-aaralan. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Patuloy kaming lumalapit na may pagpapakumbabang loob. Patuloy kaming humingi ng tawad kung may mga pagkakataon na hindi kami nakikibahagi, hindi kami nakakapag-coordinate, at hindi kami nakikipag-collaborate, especially sa paglilingkod namin sa iyo. At nawa, maging sa buhay po ni Nehemiah, marami pa kaming matutunan, especially sa amin pong paglilingkod na may kagalakan sa iyo. Nawa sa aming ginagawa, kayo po ang mabigyan namin ng kasiyahan at kapurihan, Panginoon. Nawa, patuloy niyo pong palakasin ng loob ng bawat isa at makilala namin, Panginoon, na kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Salamat po, Amang Diyos, sa iyo po ang papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So magandang umaga po sa bawat isa.